Yo, what's up mga kadiks? Ang magandang araw muli sa inyo mga kadiks. So, arang for today's video tayo mga kadiks. Gagawa ulit tayo ng pulmahan sa tangka mga kadiks. So, yung mga nakarang pulmahan ko mga kadiks ay mga gawa lang sa kawayan. Tapos gumawa ko ng kahoy. Hindi nagtagal yung mga kadiks dahil mabilis lang sila masunog. Tatlong tunawan ko lang. Sunog agad, papalit agad ako. So, ngayon mga kadiks, ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ang pulmahan na gawa sa puwil mga kadiks. So, yung puwil na mga kadiks, yung ito. Ari mga kadiks ay mga lagay lang ito ng ulam or pansit mga kadiks. Ginagamit ito kadalasan sa mga mga kadiks sa mga handaan o lalo na mga birthday. Ayan, ito po yung ginagamit ng lagay ng ulam. So itong gagawin natin mga kadiks, ang gagawin natin dito ay ito yung gagamitin ulmahan. So ayun mga kadiks, ay marami naman akong ulmahan dito. Ayan, sari-saring sukat. Ayan, ito. Bali, gagawa lang talaga ako ng pang tutorial para malaman din ng ating mga gagawa ng tangkab na mas effective talaga yung gagawin nating ulmahan. So ayan o. So yung 2 inches, 2.5 ito mga kadiks. Pwede siyang isukat sa 2.5 o 2 inches. Ayan ang laki. So marami naman sa mga kadiks. Marami akong mga gawa. So ngayon, tuturo ko lang. At saka ito naman yung 4 inches natin. Pwede siyang 3.5, 4 inches. At meron din tayong 5 inches mga kadiks. So pinakmahaba na yung 5 inches natin mga kadiks. Dahil iba-ibang sukat kasi yung mga umorder sa atin. Iba-ibang haba ng tangkab nila. So ngayon mga kadiks, ang gagamitin natin ay gagamitin tayo ng gunting. Ayan, kailangan ito mga kadiks. At saka ito. Kailangan din natin to yung pinaka-bilutan natin ng ating ulmahan. Baka lang po yan at bali tinilos ko lang yung dulo niya para may hubog siya. So paghugot natin sa ating handle o yung ating na tingga ay may hubog na siya. Kunting kuskusan na lang mga kadiks. So gagamit rin tayo ng kahoy mga kadiks. Ayan, ito yung pinaka-pang natin para pagulungan natin para tumigas yung ating oil. So yung mga kadiks, gagamit rin tayo ng roller. Ayan, para susukatin natin yung kung anong luang niya o anong pa yung lapad ng ating gagayatin mamaya. So ayan mga kadiks, samahan niyo ako mga kadiks kung sa magagawa ng tangkab. Para sa itong video na to mga kadiks. So let's go. So bali ito mga kadiks, gugupit na lang tayo ng ating, ito yung ating coil mga kadiks. Gugupitin na natin mga kadiks. So bali ito mga kadiks, ang gagawin natin ngayon, papantayin ko lang mga kadiks. So ngayon mga kadiks, susukat lang tayo ng lapad ng ating gagawing ulmahan. So bali ang gagawin kong mga kadiks, ang yun mas kaunti yung aking ulmahan na ay yung 4 inches mga kadiks. So bali sa 4 inches tayo. Ayan mga kadiks, 4 inches. 4 inches. Mga kadiks, nagupitin natin siya. Ayan, 4 inches po yung haba niya. So gupitin pa rin natin yan siya. So ganito lang mga kadiks. Samahan nyo ako mga kadiks. So ayan mga kadiks, gugupit tayo dito ng 2 inches. Ayan mga kadiks, 2 inches yung ating gagawin dito sa malapad niya. 2 inches. Dito naman ay 1.5. Yan, 1.5. Bali yan mga kadiks. So bali mga kadiks, ang lapad niya, ganyan lang kalaki ang lapad niya. So ngayon naman, ang technique naman ito para bumilog siya. Kaya nga tayo kanina, yung pinakita ko sa inyo, may bakal tayo na pinatilos yung dulo. Ay dito natin siya pupulupot natin na mga kadiks. So bali, ganyan lang mga kadiks. Tingnan nyo mga kadiks para masundan nyo rin kung paano siya gagawin. Ayan, sa mga magagawa po ng tangkab yan, shout out po sa inyong lahat. Ito po ang 100% na paggawa ng tangkab ay ng ulmahan. Hindi talaga nasusunog mga kadiks. So ayan mga kadiks, ganyan lang itsura niya. Di napulupot natin siya dyan. Ayan, nakita nyo, nakapulupot na siya dyan mga kadiks. So naman, ito naman yung pinakita ko kayo na yung kahoy. Bali siya yung ating ididiin dito. Papagulungin lang natin siya mga kadiks. So ayan mga kadiks, ito lang Ayan, nakita nyo mga kadiks, kuminis siya. Ayan,
kumantay yung mga bukol-bukol niya. Nakita nyo. So ngayon tatanggalin natin siya. So ayan ang magiging butas ng mga kadiks. Ayan. Tama-tama lang po yan sa sukat ng tanggap natin sa pang 4 inches. Ayan. Bali, kasi laki lang po ng lapis po yan, yung mga lapis na ginagamit sa school. Ngayon mga kadiks, ang kanya dahil pares lang ang laki ng butas niya, sa pitan niya, ito yung pinakapitan niya, ay pipili-piti natin yan, gagayin natin. Para lang kayo na gano'n ng tabako mga kadiks. Ayan, yung mga lula-lula natin dyan. Yan, mga gumagamit ng tabako. So bali mga kadiks, lumit na yung kabila niyang butas, yung kabila niya hindi nagbago, ganun pa rin. Ang laki. Ayan mga kadiks, ganyan lang diskarte niya mga kadiks. So ayan mga kadiks, oh. Talagang napaka-effective talaga ito mga kadiks dahil ang sukat ng mga tangkab mo ay pares-pares ng laki, hindi ka na kagaya ng kawayan na iba-ibang sukat. Ito talaga ay kung anong sukat ng ginawa mo ay yun na iisang sukat na lang. So pares-pares talaga ang laki niya mga kadiks. So kaya mga kadiks, ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya lagyan ng yung ating handle. So gagawa tayo ng handle at lalagyan rin natin siya ng tingga. Ay ipapakita ko sa inyo kung anong magiging itsura niya. So ayan mga kadiks. So bali mga kadiks, gagamit rin tayo ng chinilas. Ito yung gagamitin natin dito sa dulo ng ating mga kadiks, sa ating handle. Ayan, ito yung nagawa kong handle mga kadiks. Bali 5 piraso lang yung nagawa natin ngayon. So dito natin ilagay yung ating chinilas mga kadiks. So gagayat lang tayo dyan ng kapiraso. So ganito na mga kadiks, gayat lang tayo dyan. Yan, 5 yan. So bali mga kadiks, itutusok lang natin sa dyan. Tapos gamit tayo ng super glue. Lalagyan natin ang pinakadulo niya. Kunting-kunti lang mga kadiks, papatakan nyo lang siyang ganyan. Ay napakadali lang taga gumawa ng mga kadiks, mga handle. So ang 300 piraso mo dito ay kaya mo gumawa sa isang araw lang. Basta't may mga handle ka na at saka may mga pulmahan ka na mga ganyan mga kadiks. So ayan mga kadiks, bali hindi pa tapos yan mga kadiks. Gugupitan natin yung pinakadulo niya. So bali may mga natutunan ako doon, may tinutunan ako ng tingga mga kadiks. Bubuhusan lang natin mamaya mga kadiks. So ito lang unahin natin. So gugupit lang tayo dito mga kadiks, bibilogin lang natin siya. So bali mga kadiks, binilog mo siya ganyan. Ganyan ang style niya mga kadiks. So ngayon yung style niyan, ipapasok natin siya dito sa ating pulmahan. So ayan mga kadiks, tutusok na siya ganyan. Dahil 4 inches yung haba mga kadiks, gamitin natin na yan. So mag-allowance lang kayo ng konti dito mga kadiks para may maano kayo, para pagka buhusan nyo ng tingga ay may maano kayo dito na para may gigit na natin yung ating stainless. Ayan mga kadiks. So makikita rin nyo mamaya mga kadiks pagka nagtutunaw tayo pag nagbubuhos. So ayan mga kadiks, gupitin natin yung iba para sabay-sabay natin siyang lagyan ng tingga. So bali mga kadiks, natapos na natin siyang bilugin yung mga chinilas mga kadiks. So ngayon ilalagay natin dito sa ating mga hulmahan. Ayan, tutusok lang natin yung mga kadiks. Ayan, ayan, sakto-sakto lang sa 4 inches mga kadiks. Ayan ang pinakadulo niya, may chinilas. So bali ito nga pala mga kadiks, may allowance to ating hulmahan sa 4 inches dahil nga pagka nagbuhos tayo ng minsan kasi hindi mo puno, may kulang. So may ano pa rin siya, 4 inches ang haba niya. So may mapuputol pa rin dito na mga tingga pagka magtanggal tayo. Kadiks, nalagay natin lahat yung ating stainless o yung ating mga handle o yung talian ng tansi sa ating tangkab. Ayan. So ngayon gagamit na naman tayo dito ng buhangin. Ayan mga kadiks, buhangin na gagamitin natin. Ayan. Bali dito natin itutusok yung ating mga pulmahan. So ayan mga kadiks, bali yung mga kadiks, natunaw na yung tingga. Ayan, bubuhusan natin to.
So bali mga kadex, dito anuhan nyo lang siya ng bakal para hindi siya mapingkot yung pulmahan. Ayan, tapos siyang ganyan. So ayan, gagamitin rin tayo ng panungkit para yung stainless natin maigit na natin siyang ganyan. Ayan. So bali mga kadex, tunaw na yung ating tingga. Ngayon ibubuhos na natin sa dito mga kadex. So bali mga kadex, ganito lang. So ayan mga kadex, ito tunaw na yung tingga, ibubuhos na natin. Bali tatlo lang muna yung nilagay ko para isalang ulit natin tong tira. Para talagang lutong-luto mga kadex, para hindi siya papalpak yung dulo, hindi siya magbutas-butas. Ayan, hintayin lang natin siya matuyo mga kadex. Tigas-tigas sila natin siya ng konti. Bali mga kadex, igigit na natin yung ating stainless. Para ito may hirapan naman pag magkanal, lagay ng talim. So balay mga kadex, nalagay natin siya lang tingga sa loob. Ayan, so ngayon naman tatanggalin na naman natin siya, palamig-lamigin na natin mga kadex dahil talaga napakainit yan. So ayan, tatanggalin ko lang dito sa ating buhangin. So balay mga kadex, malamig na yung ating mga natunawan. So mga kadex, ipapakita ko sa inyo kung paano siya tanggalin mga kadex. Ayan, so balay yung tingga natin sa loob, tatanggalin na natin sa ating ulbahan mga kadex. Ganito lang mga kadex, napakalwan talaga gamitin mga kadex. Ito lang, gagayan na natin mga kadex. Yan mga kadex, hugot na po yan. Ayan mga kadex, diba? Napakaganda mga kadex. Kinis na kinis at konting-konti na lang kuskusin mga kadex yan sa pinakadulo niya at saka maglalagay lang tayo ng kanal mga kadex. So ayan talaga mga kadex, ay napakaganda talaga ng ating ulmahan na imbento ngayon. So ayan mga kadex, sa mga magagawa po ng tangkab, subukan nyo na pong gumawa ng ganitong ulmahan kadex. Talagang napakaganda mga kadex. So ayan mga kadex, sana nasundan nyo ating paggawa ng ulmahan. So ayan mga kadex, so sa hindi pa nakapag-subscribe mga kadex, paki-subscribe na lang at paki-pindot na rin ang ating notification bell para updated ka sa mga video nating i-upload. So mga kadex, hanggang dito na lang ating video. Thank you at maraming salamat sa inyo mga suporta.